May natanggap siyang mga notification mula sa kanyang mga bangko tungkol sa sunod-sunod na charges. Ang dami ring notification, nagkagulo na kami. Naalala ko yung card kasi kukunin namin yung mga number. Kasi ang isip lang namin baka na-hack eh. Kaya nang i-check ni Tatay Victor ang kanyang bag, laking gulat nila nang wala na pala ang wallet niya sa loob nito. Dito na nila naisip na mukhang nadukutan nga raw si Tatay Victor sa mall. Ano ho yung naging pakiramdam ninyo na unti-unti nagsulputan na ho yung mga bill? Abay, siyempre nalulungkot kami at natara-taranto dahil di namin alam kung paano namin babayaran yung mga bills eh. Napakalaki nun eh. Bit-bit ang listahan at mga billing statement ni Tatay Victor. Isa-isang inikutan ng resibo ang mga tindahan. Sa pagtatanong ng resibo sa gadget store, napag-alaman naming dito raw bumili ang lalaki ng 3 cellphone. Last month, June 8, ako, baka alas 8 ng gabi. Dahil 3 unit ng cellphone, worth 47K po. Nagulat kami kasi bakit hindi pala sa kanya yung credit card. Ayon sa anak ni Tatay Victor, tumawag sila agad sa customer service ng mga bangko para ipablock ang kanilang accounts. Tumatawag kami sa credit card para magpa-block, immediate block. Isa-isa rin nilang nilapitan ng mga tindahan kung saan ginamit ang mga credit card. Dito na nila nakita ang lalaking bumibili ng kung ano-ano gamit daw ang kanyang credit cards. Nag-platter kami, yun lang, nag-platter. Tapos, ang instruction sa amin, punta kami sa mga merchants, kuha kami ng kung ano yung makukuha naming evidence. July 9, 2025, kasama ang resibo. Formal lang nagsampa ng reklamo si Tatay Victor sa Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crimes Unit o CIDG-ATCU. Ayon sa Chief Investigator ng CIDG-ATCU, hindi biro ang ganitong mga kaso at dapat agad inire-report sa kanilang tanggapan. Ang una po natin gagawin, sir, is mag-report po tayo sa pinakamalapit na police station para ipablatter po yung insidente at itawag po sa mga bangko concerned para maipablock na po agad natin. Siniguro ng PNP na sa tulong ng mga inisyal na impormasyon na kanilang nakuha, patuloy nilang iniimbestigahan kung sino ang lalaking nahagip sa mga CCTV video. Meron pa tayong person of interest na atin tinututukan po ngayon, sir. So nagbe-verify po tayo sa ibang probinsya at ibang kalapit na lugar. Nag-gather po tayo ng mga CCTV at saka mga witnesses. Pwede natin siyang kasuhan ng robbery, sir, ng theft, tapos pwede po natin siyang kasuhan ng identity theft. Nakapagsampaman ng reklamo, may iniinda pa rin problema si Tatay Victor. Sinisingil na raw siya ng mga bangko at kailangan na raw niyang bayaran ng halos kalahating milyong kumarga sa kanyang mga credit card. Ang gastusin lang naman kasi namin dito, pagkain lang naman. Ayun ang iniisip namin kung paano namin babayaran ngayon. Ayon sa Credit Card Association of the Philippines na nagsusulong ng tama at responsabling paggamit ng credit card sa bansa, responsibilidad ng mga may-ari ng credit card ang pag-safekeep sa mga ito. Ang unang dapat nilang gawin, i-report nila kaagad sa issuer, so dun sa bangko na nag-issue ng credit card. Sa ganon, may block kaagad ng bangko yung credit card. So kung sakaling may gagamit, hindi matutuloy yung transaction. Yun lang naman dapat lang gawin. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel